Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa tatlong factors or tatlong mga bagay na siyang magiging dahilan para umangat ang market price ni Bitcoin patungo sa presyong $43,000. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, sabi po rito ay Bitcoin should regain long-awaited target but there's a catch. Kaya yan. Si Bitcoin ay ayan, mukhang aakyatin po niya yung matagal na nating inaabangan na price target. Pero ayan, meron pong there's a catch. Ayan, sabi po rito ay parang may kondisyon. Ayan, ang sabi po rito ay meron pong tatlong mga bagay rito. As investors and analysts examine the Bitcoin charts for clues to the cryptocurrency's next move, several key factors suggest a push toward the $43,000 mark could be imminent. Kaya ayan, may tatlong mga bagay na ayan nagpapakita na mukhang malapit na pong akyatin ni Bitcoin ang presyong $43,000. Network fundamentals and miner revenue surge. One of the more significant developments has been the growth in inscriptions and the accompanying surge in fees paid to miners. Kaya yan po yung unang significant developments pagdating dito kay Bitcoin. Yan, yung kanyang paglago sa kanyang inscriptions. Ayan, at saka yung pag-surge sa kanyang or pagtaas sa fees. Ayan, na nakukuha ng mga minero. Ayan. Inscription which embedded data within Bitcoin transactions have generated over $175 million in fees. Kaya ayan, ganyan po katindi. Pagdating lamang po rito sa inscription ni Bitcoin ay umaabot na po ng $175 million yung fees yan na na-generate dito. This not only reflects the robustness and versatility of the Bitcoin network but also contributes to the security of the blockchain by increasing miner revenue. Kaya ayan, nakakatulong din daw po ito. Hindi lamang daw po ito nagpapakita lamang ng robustness at saka versatility ng Bitcoin network. Nagpapakita na rin po ito kung gaano katindi yung kanyang security. Yan sa pamamagitan po ng pagpapataas yan sa kita ng mga minero. With miners incentivized by higher fees, the network becomes more decentralized and secure, which can build investor confidence in the asset's long-term value. Siyempre, totoo po yan. Kung mas talagang darami ayan, ang bilang ng mga miners, kung mataas yung fees na nakukuha nila. Yan, mga incentives o yung kinikita po nila sa pagmimina ng Bitcoin. Yan, syempre kung mas marami po kasi ang minero ay mas nagiging decentralized ang Bitcoin at syempre mas nagiging secure ito. Kaya dito po talaga nakasalalay sa mga minero ang pagka-decentralized at ang security system ng Bitcoin. Kaya dahil dyan, ito po yung nagdudulot yan para sa mga investor na magkaroon sila ng confidence or mas pagtitiwala dito kay Bitcoin sa kanyang long-term value. Yan po ang chart ni Bitcoin mula po ito sa datos ni Bitstamp. Yan, daily chart time frame po ito. Yan, technical analysis and market correction completion. The provided Bitcoin chart showcases the assets undergoing a market correction which appears to be nearing completion. Kaya ayan, yung nangyayari po ngayon ay isa itong correction, yung kanyang bahagyang pagbagsak dito. At mukhang dito po siya magkakaroon ng correction sa green, ayan, na moving average line na ito. Kaya ayan, tumalbog na siya at ayan, magpapatuloy na po ito sa kanyang pag-akyat kung natapos na yung kanyang correction na ito.
At yan, nearing completion, patapos na raw. This phase is crucial as it often allows the asset to stabilize before embarking in a new growth trajectory. Yan, yung correction daw na ito ay para ang market ni Bitcoin ay magkaroon ng stabilization. Yung parang medyo magkakaroon muna siya ng parang medyo normal, yung parang konting consolidation lamang po siguro yan. Yan, or sideways para magpahinga lamang. Pero ito ay naghahanda po ito. Yan, papakita po ito ng isang paghahanda. Yan, para isa-isang panibagong growth trajectory. A key feature to note is the price action finding support along a 50-day moving average, suggesting a strong level where buyers come in. Kaya yan, yung 50-day moving average po ito. Yan, yung kulay green na ito. Yan, kung saan po siya nagkaroon ng mga rejection dito sa kanyang correction. Ayan, the RSI, while retreating from overbought territory, remains in a neutral zone, indicating that the selling pressure may be abating. Ayan, pagdating naman po sa RSI ay nagre-retreat po siya mula sa kanyang pagiging overbought territories. Kaya ayan, nananatili po siya sa neutral zone. Ayan. At nagpapakita po ito na may selling pressure na mukhang ayan, na maaring ayan, sabi po rito ay maybe abating. Ayan, ito po yung kanyang RSI dito sa ibaba at nakikita po natin na ayan nga, yung dalawang linya po nito ay nandito sa neutral zone. At ayan, sabi rito, market sentiment and institutional adoption. Market sentiment is gradually shifting as Bitcoin recovers from its correction phase. This renewed optimism is partly fueled by increased institutional adoption in the form of Bitcoin ETF, which introduces new capital and stability to the market. Kaya ayan, yung renewed optimism daw po na ito kay Bitcoin ay mukhang nanggagaling po ito sa yan, institutional adoptions. At ito po ay yan, sa pamamagitan po ito ng spot Bitcoin ETF. At alam naman po natin na ayan, palapit na po ng palapit ang approval ng spot Bitcoin ETF. Kaya ayan, mukhang naghahanda na yung mga magsisidagsaan na mga institutional ayan, napapasok po rito malalaking mga financial institutions. Kaya mukhang ito yung mga parang mag-fuel dito kay Bitcoin. Institutional investors are often seen as a bellwether for market confidence, and their growing presence in the Bitcoin space can signal a maturing market poised for further growth. Kaya ayan na nga yung sinabi ko kanina, na yung mga institutional investors na ito ay ayan, mukhang unti-unti na po silang dumadagsa dito kay Bitcoin. At ayan, sila na po yung parang naghahanda, nagbibigay ng paghahanda. Ayan, para magbigay ng signal yan, hanggang sa maging mature ang market. At ito na nga, sasabog po talaga ito. In light of these factors, Bitcoin surge to $43,000 seems not only plausible but grounded in confluence of positive technical, fundamental, and sentiment-driven indicators. But while regaining the position is one thing, gaining a foothold above the crucial price level is completely different story. Yan. Dahil po sa mga nakikita natin na nagaganap dito ngayon kay Bitcoin ay ayan, pwede po niyang makamit ang $43,000. Ayan, napaka mahihit po niya ito at hindi po ito magtatagal, ay talagang mahihit niya po ang $43,000 na presyo. Ayan. Ayan po ang mga bagay na dahilan para ayan, tapos na po yung kanyang correction dito. Ayan. At ito na po ay malapit na pong umakyat ulit para ay magpatuloy po ulit sa kanyang pag-akyat.
At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.